Nag-post ito si Jimmy Bundok. Sabi niya, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Ay, wow! Sige, pag-usapan natin ito. May kumakalat po na balita na nahuli at huhulihin na di umano at nalaman na kung nasaan ang tinataguang lungga ni Bato na pugante na senador. So dahil doon, nag-post itong si Jimmy Bundok. So marami din ang nagsabi na si Cayetano daw ang nagturo kung nasaan ang pinagtataguang lungga ni Bato. So ano to, gisa-gisa sa sariling matika nyo. Pero alam mo, Jimmy Bundok, may sasabihin ako sa'yo, Noy. Alam mo, hindi yan bad news. Sa totoo lang, good news po yan. Kasi unang-una po, si Bato de la Rosa ay isang pugante. Fugitive po siya at may pananagutan siya sa batas at sa taong bayan, sa mga Pilipino na pinagpapaslang nila noon nung sila pa ang nasa kapangyarihan. So paano naging bad news kung sakaling mahuli ang fugitive, ang tao na may kasong crimes against humanity or may sistematikong pagpatay na ginawa noon? Sige nga, ano naging bad news yun? Ikaw bilang isang Pilipino, hindi ka ba masaya na mabibigyan ng hustisya yung mga biktima nung panahon ng EJK? Yung mga kapwa mo, ordinaryong Pilipinong pinagpapaslang lang noon na wala man lang due process, ay iba ka na pag hindi ka matuwa. Pero bilang isang kulto, talagang bad news yan para sa inyo. Pag kayo kasi mga kulto, iniisip nyo lagi na pagka-porket mga Duterte ay dapat support talaga yan. Kahit kriminal pa yan, kahit utak kriminal pa, patuloy nyong sinusuportahan. Kasi nga, kulto. Diba? So, kanino kayo magpipray? Sabi niya, pray hard na hindi daw ito totoo. O manalangin kayo kanino kayo magpray. Kaya ang ginapagprayhan nyo na Panginoon, ang sinasambahan nyo na Panginoon ay minumura lang yan ni Digong noon. Kanino kayo magpray kay Kibuloy? Ayon kay Boy Lighter, no, wala daw si pambayad ang mga Duterte sa mga nag-a-attend ng rally. Storyahe. Wala silang pambayad sa mga nagrarally, pero may pambayad sila kay Kaufman na 150 million per month. Nakakapagtaka nga kasi yung salin ng Sara, 88 million lang. Vice President, 88 million ang salin. Ang binabayaran ng tatay niya, every month, kay Kaufman, 150 million. Ayan. $2.5 million per month. Or 150 million. Lo! Saan kaya sila kumukuha ng pera, no? Mahirap pa naman sila. Sabi nila mahirap ang mga Duterte. Saan kaya ito? Mahirap na pala itong may 150 million per month. Atuin nyo yung mga sarili nyo. Sabihin mo na walang nagbabayad sa rally nila. Istorya. Istorya kuris-kuris kaya Boy Lighter. Tigilan nyo kami sa mga kaitsusan yung nasasabihin nyo na na hindi binabayaran. Kung marinig mo nga yun sa mga rally nila, magsasabi doon, ano nabayaran ka na ba? Kaya uuwi na tayo. Naalala nyo? Nung nag-rally sila sa Forbes Park, kasama si Meow Meow. At meron din, yung dalawang matanda na nagreklamo kasi bakit daw hindi pa sila binibigyan ng pera, yun daw ang pinangako sa kanila, 1,000. Maniwala ba kayo na walang bayad ang nag-attend ng rally? Meron nga dyan, naghahakot pa ng tao di ba? Ninahakot pa yung tao para lang umattend ng rally. Tigilan mo kami, che.